Tuwan usually ganahan tag story, di ba? O ganahan tag maalaala mo kaya sa karaan pa mga karaan tao din ganahan o katong kini ang akong suliran. Diba? Ganahan kita drama, tao na story, we love story. So karong gabi I want to share to you very familiar story sa Bible. Makita natin sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. Ang story very familiar, diba? Duha lang ka karakter. Duha ka karakter, kining story, duha lang ka karakter. Sayon ra kayo summarize. Duha ka karakter, isa ka karakter is super rich, nato kayo. Ang isa, pobre sad kayo. Totally opposite. In short, kining story is hingpit nga managlahi ang ilang kahintang sa kinabuhi. Duha lang ka karakter. Unya kining story, dunay tulo ka scene. Di ba, ang movie na, first scene. Talaga, change ang camera. Change ang camera. Kini nga story tulo ka scene. Yung first scene sa ato ka scenario, unang nga scene, managlahi ang ilang kahintang sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao na first scene. Ando ha. Next nga scene, puro ni sila managlahi. Ikaduha nga scene, managlahi ang ilang kamatayon. Ay katulong nga scene, managlahi ang ilang kinabuhi human sila mamatay. Life after death. So tulo ka scene. First, hingpit nga managlahi ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Masa nato na sa verse 19 to verse 21. Yun diri. Doon sa kadato, ang suloob niya, siya clothed in purple and fine linen, who feasted sumptuously every day. So Bisaya, nagsulob og labing mahalon nga bisti ug nagpuyo sa luho kaayo. Grabe, super rich. Kining purple fine linen kung sa ato pa ni nga time karon mga mahalon o branded nga mga sanina kung sa ato pa ni mga Louis Vuitton mga mahalon kayo mga sa pa na Gucci di ba mga mahalon kayo mo na iyang ang suot niya dili lang sa iyang suot so sa iyang kadato pati ang pagkaon ang gingon diri who feasted sa Bisaya nagpuyo sa luho kayo, medyo nalayo sa Bisaya. Mao na kung study ta sa Word of God, back sa English, kung kabalo ka mag-Greek, balik sa Greek para makuha gyud ang original word. Sa English is who feasted sumptuously every day. Sa ato pa ni dapat translation Bisaya, mura siya magpista kada adlaw. Inga na siya kadato. Mao na usa ka karakter. Now, ang isa pang ka karakter pobre kayo, opposite kayo. Amina, verse 20. May usa-usab kakabus nga ang iyang ngalan si Lazaro. Ang dato wala ginganlan. Ang kabus gipanganlan. Wa mo matingalan ano? Unya nako tubagon. Why? Isa ang iyang lawas na lukop og mga nuka. Gidala siya dito sa pultahan sa balay sa adunahan. Gusto ta niya nga makakaon bisan na lang sa mumho nga nangatagap gikan sa lamisa sa adunahan. Giduulan siya sa mga iro o gitilapan ang iyang mga nuka. So compare na to, di ba ko managlahi ang ilang kinabuhi niya sa kalibutan. Isa dato kayo kung sa iyang sulot, mahalon. Kung sa pagkaon niya, mura siya magpista kada adlaw. Opposite ang pobre. Gisulti ba niya unsay gisulob sa pobre nga si Lazaro? Unsay gisulot niya? Wala. Mao ni wala gisulti. Mao na mag-study tag Bible, tan-awa kung unsay ang wala gisulti. Unsay wala gisulti? Wala gisulti kung unsa ang iyang gisuot. Unsay gisulti? Napuno siya sa nuka. In short, totally very 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 opposite. Mahalon kay ang dress sa dato. Si Lazaro walay dress. Nuka anaka puno siyang lawas. How about sa iyang pagkaon? Ang iyang pagkaon, niya siya diri, his food comes from what fell from the rich man's table. Mga mumho ng oil. Grabe, totally opposite ang ilang kahintang dinis. Well, buhi pa sila. Kita na to, duha ka klaseng kalayan sa ilang suot ug sa ilang pagkaon. Now, first scene to. Ito sa second scene. Hingpit nga managlahi ang ilang kamatayon. Yan nga ng Biblia, unya miabot ang panahon nga ang dato ug ang pobre nga si Lazaro namatay.
That's the end of life. In verse 22, unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Dito sa kumbira sa langit, ang dato usab namatay ug gilubong. Why? Nanunin ko nga managlahi pati ang ilang kamatayon. Diri sila sa kalibutan lahi lang kinabuhi. Sa ilang kamatayon managlahi pod ngano nakaingon gana base sa text sa Bible. Kung obserbahan niyo, mabasa ng Bible, obserbahan niyo man. Ang giingon din ang dato usab namatay o gilubong. Si Lazaro, nabay word diri gilubong siya. Wala ngano. Okay, pobre siya. Kanang taong pobre kaayo. Doon na pa ba'y hayat? Tama na. Ilubong na dito. Ano daw? Walay pamilya, walay rente. Pinirang mo naman tayo na kung ano mo. Makalilimos mo na, ilubong na dito na. Pero ang dato, bongga kaayo. Nindot kaayo. Ang funeral service. Grabe kaon siguro ito. Dato, di ba? So nakita niyo managlahi pati ang ilang kamatayon. Now, harita sa ika-third na scene, para di mo katulog. Life after death. Hingpit nga managlahi ang ilang kinabuhi human sila pamatay. Now, ang dato asa impierno. Ang kabus nga sila sa langit. Yung sa verse 23, samtang nag-aanto siya pag-ayo dito sa impyerno. Ang si Lazaro, verse 23, nakita niya sa layo si Abraham, dito siya tapad ni Lazaro. Sa langit si Lazaro. Now, unsa ang hulagway sa impyerno base ani nga passage? So dili ni ako, Word of God. Isultin ini. Okay, una, lugar kini sa grabing pag-antos. Kung saan klaseng pag-antos? Nga din pag-antos una sa grabing kainit tungod sa kalayo. Naisumpay sa walay katapusan. Ningon diri ang dato, verse 24. Disingkit siya ngadto kang Abraham, amahan. Kaluin tawag ako, pangutana nganong amahan tawag niya ni Abraham. Kung kay Hudiyo ning tawana. Ang mga Hudiyo, consider nila na ilang father nila sa Abraham. Mao nang tawag niya amahan. Tayo makatingala amahan siya amahan. Diyos amahan? Dili. Amahan sa mga Jew, mga Israelites sa Abraham. Mao nang tawag niya amahan ko. Ini sa kaluy iintaon ako. O ipadala sila sa diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawan akong dila kay nag-antos akong pag-ayo sa kainit ning kalayo. So tinuod nga ang impyerno init kaayo. Limang kabi sa pagtuslob na lang. Wa na lang ingon nga pwede sa kabasok. Ang itong grabe yun kainit. Gamay na lang nga relief bisag tulot na lang. Grabe yun kainit. Pero unsay gitubag ni Abraham? No. Dili na pwede may tabok. Verse 26. Ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron katong buot mo tabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo niya nga naa diha makatabok nga ri kanamo. Wala na. Maturan, impierno na ang tao, di na matabag pag-adject. Impierno. Denied. Request, denied. Next, kung saan nga klase pag-antos, ikaduha. Sa to, grabe yung pag-antos sa kainit, ikaduha. Di na lang kainit. Balo mo sa torture sa impierno, pag-antos sa huna-huna. Tortured ni sa una-una. Nga naman, kanina, verse 27. Ingon siya. So, denied man ang iyang first request. Ang ikaduhang request niya siya. Sige, amahan ko. Ang yun ko ikaw nga, imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kanina, next verse. Diin ako may 5 ka igsoong lalaki. Patuas siya. Nga naman, aron sila kapasidan o dili mahianhin ining dapit sa kasakit. Ano niyo makita? Nga giturtsur ang inuuna. Nga naman, nahadlok siya nga basin kato iyang 5 ka igsoon nga pareho niya og kinabuhi sigurado pud nga adto si Pero tortured sa una-una. Impierno. Dili lang init.
Pati si Munon, torturon ka. Karon, pangutana. Ngano ni impyerno man ang dato? Kinala tubag ko na ito, nga din eh. Ang Biblia ito patubagon. Dili ta maghatag, tubag na wala din eh. Sayo ta. Ang tubag ba? Tungod kay dato siya? Dili. Tungod ba kay dili siya manggihatagon? Ha? Dili, usap. Ang hinungdan, amina, nga nung na-impyernong dato, base ani nga passage, siya mismo nigawa siyang baba. Ingon siya, tungod kay wala siya mutuo sa pulong sa Dios. Nga nung nakaingon ka anak, tanaw na to. Aminawa ang conversation nila next. Di ba ningon sa verse 27, ang yun niya, ipadala si Lazaro sa kalibutan, aron pahimanguan ang iyang maigsuon, aron dili siya ma-impyerno pod. Ang tubag ni Abraham, amina. Si Abraham ingon, atuan na didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila sila na mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Amina. Nganong ningon si Abraham, atuan na si Moises ug ang mga propeta. Ang kining panahon na New Testament time ni, buhi pa ba rin si Moses ang mga propeta? Patay na. Ang sa'yo pasabot ni Abraham. Pulong sa Diyos. The Old Testament, ang Old Testament, kaya ang nagsulat sa Old Testament, si Moses o ang mga prophets. Amen. Kung ano nabasa, Luke 24:44, Moses, prophets, Psalms, wrote of me. Ang gisulat ni Moses, ang gisulat ni sa mga prophets, sa Psalms, ang isgutan si Jesus Christ. Ang Old Testament. Scripture, in short. Amino, tanaw ang tubag sa nato. Nga kaingon ko, nga ang naka-impyerno niya kaya wala siya mutuo sa pulong sa Dios. Iba ningon si Abraham, tuan na si Moses o ang propeta. Kung ato iparap, usabo na to, pag ilisan na to, tuan na angon sa tuan ng pulong. Biblia. Pulong sa Diyos. So ningon siya nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Now, tanaw ang tubag sa dato. Makita nato nga wala siya unbelief. Wala siya mutuo sa pulong sa Diyos. Yun siya. Ang dato may tubag, apan amahan. Kana dili paigo. Dili paigo mo sa Dios. Dili paigo ang pulong sa Dios. Masa ingon niya, kun adunay tanawa yung belief, pagtuon niya, kun adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sana. Apan ingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moses o mga propeta, sa bunano, kung dili sila mamati sa pulong sa Dios, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Excuse. Init. So makita na ito din ang unbelief sa nato. Wala siya mutuo sa pulong sa Diyos. Nga para niya, the word of God is not enough. Word of God is not sufficient for salvation. Yung isa dili sufficient ang Biblia for salvation. Kinahanglan doon ay patay nga mabandaw niya mubalik sa kalibutan, sultihan mga tao, di ba mo niyo? Kanul sultihan mga tao? Adi ko mutuo kung may patay nga ibandaw na gikan sa impyerno mubalik dire. Daw tubag. Ni si Abraham, bisan pagtanang patay. So, bisan pag di mabandaw nga patay. Mubalik din ni sultihan pag hinulsun sala. No, dili na makaluwas. Sabi pasabot. Only the word of God can save a person. Dili ang tao. Diba? So karon, pangutangan lain. Kung na ang dato na impyerno to gawa siya mutuo sa Biblia, pulong sa Diyos. Kung saan pahinungdan na sila saro na langit? Of course. Ang opposite nga gibuhat sa dato.
Ang natuwa mo to, si Lazaro, wala lagi detalye din eh. Ang i-focus ani nga story is ang hell. Nga ang impyerno tinuod yun o gisulti din ang kamatuoran nga ang hinungdan sa tao nga may impyerno. Kung sa hinungdan? I-reject ang paagi sa Biblia nga ang tao maluwas. Di ba? Di ba ang paagi niya, nagtuo siya nga iyang paagi para maluwas. Isuon ko siya paagi. Nga na yung mabanhaw mapatay. Pero yung si Abraham, no. Bisan pag na yung mabanhaw, dili na makaluwas. Kaya ang paagi sa Diyos, ano maluwas. Ang tao na din. Nasa Biblia. Pangutana. Puro ko pangutana para di mo katulog. Unsa man ang tuuhan na to, unsay paagi sa Biblia aron ikaw o ako maluwas nga kinahanglan natong tuuhan. Balik ko na to. Unsa may paagi nga gisulti sa Biblia aron ikaw o ako makasuod sa langit nga kinahanglan nimong tuuhan. Kabalo ka? Ngano makayon kang naluwas ka? Unsa di gingon sa Biblia paagi para maluwas ka? Una, amin na. Una ni mong tuuhan. Tuuhin nga ikaw maluwas lamang pinaagi sa grasya sa Diyos. Amen. Dili pinaagi sa pagbuhat kung maayo. Asan ako ng verse? Yes, of course. Naagi ka verse. Every time mo speak ko, naagi ko verse. Muna akong itudlo sa ilahan. Ephesians 2 verse 8 to 9. Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo. Dili maayong binuhatan, dili tungod sa imong kamanggihatangon, dili to kay sigag simba kada Domingo, no? Dili na siya. Grace. We're saved by grace. What is grace? Grace means undeserved favor. Pabor nga dili angayan nato. Kay ang angayan na to, unsay angayan na to, ang angayan na to, impyerno ta padulong. Like sa mga fallen angels na nagrebelde sa Diyos. Doon na ba sila chance na malangit? 2 Peter chapter 2. Wala. Gidestroy sila dito sa Diyos. Nagpaabot na sila sa final judgment sa lake of fire. Pero how come? Nakita-kitagaan sa Diyos og chance. Kami ani sa kalibutan, kamatay para maluwas ta. That is grace. Grasya na. Isa may angayan sa tuwa din eh, nga tagaan o nga makasuod sa langit. Maglisod magritag pasudlon sa, di ba maulaw mo itang masudlon o gwapo kayong balay? So, aghulaw ta di ba? Para na sa mga dato. Umasumor langit, pasudlon ta. Kaganaadlaw mo sa makasala. Kisa may sa tuwa din hindi makasala. Karong ganit, posible una-una ni mo rin. Gayaw-yaw na ka, o nagsoko. Kung sa'yo gano'n na, posible ka. O padong ka din. Nagkay gabagulbo na si una-una. Yun ang Biblia, do all things without murmuring and grumbling. Sala. Grasya lang din sa Diyos. Nga naman, ang tuyo sa Ginoong anong grasya, busa aron walay gayoy makapasigan. So kung dili grasya ang kaluwasan, inigabot sa langit, kung yung ka naluwas ka kay sigang simba, iutan ka, pag-abot sa langit, kabalo mo kung sa'y sulod sa langit ng mga tao, ang langit mapuno og mga taong hambugiro. Ano ang gisultis puno sa Ginoo? Busa wala gayoy makapasigarbo. Maunay dili gusto sa Dios. Kaya the ultimate purpose of salvation is to bring glory and honor to God. Inumdumin ninyo, mga batanon, tanan nga natin salvation is God-centered. It's not man-centered. Ayaw mo po ano na nga, nagiluwas ko sa Ginoo, kay kinanglan ang Ginoo sa atua, di siya malipay kung wala ta, no. Where are you before the foundation of the world? Marigingon sa Ginoo, sa Dios kang Job. Job, nagreklamo siya sa Dios. May pagkipatay na lang ko, napakos nila sa kong ginikanan. Ngayon sa Dios, first line, tubag sa Dios. Job, where are you before the foundation of the world? Diin man ka sa paghimo na kumain.
In short, Diyos ba ka? Naa ba ka? It's all about grace. Wala tayo kapahag sila. Gracias. Mo ni unang tuuhan nimo. Kaya kitang tanan wala gyud maayo na to. Yun ang Biblia. All have sinned. Tanan nakasala. None is righteous. Walay matarong na to sa Diyos. Walay nangita sa Diyos. Tanan ta dautan atong Ginoo. We are all saved by grace. Mo ni tuuhan nimo. Ayaw pang hambog na lagi ka na. Ikaw tanong ka anong pasudlo matikas langit ng Diyos nimo. Lord, kay sige mo simba dito. Wala na. Dili ka pasudlo sa langit nga naman. Wala na isulti sa Biblia. Nag-isulti sa Biblia. Nga ingat ka. Dahil mo na pasudlo matikas langit nga ng Diyos nimo. Tungod sa imong grasya. Ikaduha, ako na yung kukumbay. Padita mo doon kayo. Ikumbay na ko. Ikaduha, ikatulo, itong tuuhan. Tuuhin nga pinaagi sa pagtuo lang maluwas ng tao. Diha kang Kristo. In short, ako to i-connect ang tulo. By grace, grasya sa Diyos ng salvation. Ma-receive na to ang gift. Term niya, gift. The salvation is gift. Yung kay grasya sa Diyos. Madawat na to ang gift pinaagi sa pagtuo. Kang kinsa. Kang Kristo. Mo ni klaro, isulti sa Biblia. Mo ba po na yung gituhan? Higala? Now, pangutana. Unsa ni nga klaseng pagtuo nga magaluwas? Inumdumin ninyo nga dunay duha ka klaseng pagtuo. Dunay pagtuo nga dili makaluwas, dunay pagtuo nga makaluwas. Sa Santiago din chapter 2. Oh. Now, unsa man ang pagtuo nga makaluwas? Ang pagtuo nga makaluwas, kuyog niini ang paghinulsol. In short, pagbiya sa sala. Faith and repentance. Nagkuyog yun na sa kanuna. It's like usa ka coin nga different side. First, lain nga side, faith, ang pika side, repentance. Dili na siya pwede magbulag. Dili ka pwede mingon nga nituo mo ka ni Jesus Christ. Maluwas ako. Ang pangutana, hinulsol ba ka sa imong sala? Kung wala ka maghinulsol sa imong sala, that's a fake, false faith. Nga naman. Aminaw. Ningon ang Luke chapter 13 verse 3, apan dili ka na mao, hinuon sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mutalikod sa inyong mga sala. Sa resulta, kamong tanan mga matay usab. Dili ni sa literal, physical nga kamatayan, but eternal death. Dito sa lake of fire. We know nga doon ay tulong ka klaseng kamatayan. Physical death, spiritual death, eternal death. Kung dili maghinulsol ang tao, impyerno siya gyapon pa. Yun siya. 1 John 3:8, apan ang tao nga magpadayon sa pagpakasala. 1 John 3:8, aminaw mga batanon, ang tao daw nga nagpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Daghan kayong mga tao karon, sad to say, nga mag-claim nga sila Christian, pero ang ilang kinabuhi nagpadayon sa pagpakasala. Ningon ang 1 John, nag-claim ka nga anak mo ko sa Dios. Ningon sa 1 John chapter 1 verse 5, he said, I have fellowship with God. Hay usan ako sa Dios. But remember that God is light, and in Him there is no darkness at all. Kung pasabot light means holy. God is holy. How come nga mayroon kang anak ka sa Diyos, but you still walk in darkness? Nagpadahin yung sa pagpakasala. Muna pag-abot sa chapter 3 verse 8, ingon siya, ang nagpadayon sa pagpakasala, iya sa na mauni ang kamaturan nga atong turuhan aron kita mo. I hope nga dili ta pareho sa dato nga wala mamate ipalusot pas dalunggan. Naminaw ang pagtuong nga makalawas tabang sa inyo mga batan. Short testimony.
youth pastor ko sa Cebu for very long time. Dugay. Grabe ka naghang mga youth. Ano kay music teacher ko. Play ko music. Grabe ka naghang pag-start. Kadugayan. Nawala. Why? Nagkataon nga naman. Tungod kay posible ang ilang pagtuo dili tinuod. Nga naman, posible nga na-enjoy ra sila sa activity sa simbahan. Pero wala din sila kabalo kung unsa ang paagi sa Biblia aron ang tao maluwas. Hinumdumi, tungtan ay mong kaugalingon nganong ganahan ka mo simbahan. Nganong ganahan ka mo join sa simbahan? Tungod lang ba sa activity? Tungod ba sa? O dapat tungod ni Jesus Christ. Dapat masabta na to nga giluwas ta not for us but for Him. We are saved by Christ and for Christ. Numduman na to nga dili pwede nga claim ta nga luwas ta minakapoy pagtuo ni Jesus pero walay gitaw evidence. Walay fruit. Dapat na fruit. Diba? Na fruit. Ang Holy Spirit, na fruit. Kung doon na kayo Holy Spirit, doon na kayo fruit. Mamunga sa inyong kinabuhi. Kung saan bunga? Bagong kinabuhi. Diba? Very familiar verse. 2 Corinthians 5:17. Sila ka memorize. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Muna evidence sa tinod Christian. You cannot say you're a Christian kung wala kay gitaw og past. Ang Christian doon ay past, doon ay present, na ay future. Unsay past? Diba niyo sa, if anyone is in Christ, he is a new creation. New. The old has gone. Usa man to? Present, future, past. Ang question ako, naba kay past? Make sure nga doon nagigipas. Ha? So kung wala kay past, what kay future? Dito sa langit. Posible na kay future, pero dito kasi init kagalayo. Nga naman, ang Kristohanong kinabalik ko na ko, doon ay past, present, na future. Like ni Paul, di ba niyo si Paul nga, kaniadto, ako ang the worst of all sinners. Nga naman, because I persecuted the church. I-persecute ako ang church. But now, by the grace of God, I am what I am. Siya na ang i-persecute. Di ba? Sa iba na, story ni Paul. Kaniadto siya ang i-persecute sa church. Gipatay niya, gipriso niya. Until gisave siya sa road to Damascus. Kisa na i-persecute siya na. Kung iyang kamatayan, kung sa'yo paagis kamatayan ni Paul? Beheaded. Sa Rome. Kita nyo, tinor Christian, pass, i-check nyo kina. So ayaw pasayangin, nagkaroon nga tayo, dili na sa accident, sovereign will sa Ginoo. Ang Diyos ang nag-orchestrate mo ng tanan. Siya nag-arrange. There is no such thing as accident sa Diyos. Pagbuot ni sa Diyos. I hope, klaro to sa ito. Dili lang, posible manggod nga, wala imo gi-reject ang Bible, nituo ka sa Bible, pero ang pangutana, imo ba pong gituuhan, tama ba ang imong gituuhan nga paagir, ikaw maluwas? Kaya daghang mga tao karon nga, mingi sila Christian, sila evangelical church, pero ang ilang gituuhan nga paagir sa kaluwasan, by works. Niyo sa Romans chapter 4 verse 4, kung nagtrabaho ka, kung sa'yo madawat mo, suhol, punta sa suhol. Ang kaluwasan, suhol ba? Grace. It's a gift from God. Mga hindi dapat ito. I hope, yalang tataman, I hope, kung kamatuuran, at kung nadungong karon, kung ito pala yun, nga kung nakita niyo mo again, kasagaran ko sa ito, nag-attend na sa church, di ba? So ako lang klaruhon, nga, bili man ko Diyos. Same ko sa inyo, parihota, tao,
gitagaan ta sa grasya sa Dios. Tungod sa akong gugma sa Dios, kinahanglan siguraduhon nato ang atong kaluwasan. Amen. Diba? I-make sure na ito nga tinuod yun ang atong gituhan. Kasi sigurado kita nga langit pa rin. Ito kay tama ang atong gituhan. Balik ko na ko, kung saan nga natong tuuhan para kita maluwas. We're saved by grace. By grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Balik ko na ko. Mga gusto ko ibilin sa inyo ha. Huwag kayong lumukat to si Pastor Louie na upaw na nag-break sa funeral yang no Eli. Ako may duman yan, ingon siya nagit sa Bible, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. We are saved by, sa ito na, by grace alone. So faith alone, wala lain. Sunod, through faith alone. Last, ikatulo, asa? In Christ alone. Balik, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sa Bisaya, saya man ka, tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo, ug diha sang Kristo. Mao ba na ang gituhan? Ug kalaing gituhan. Iyon ang Biblia. John 3:16, very familiar verse. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever, oh yes, pangutana, di ba? Unsa may gituhan? Mo na importante ang pangutana. Kadto nga ka matuuran imong tuuhan para ikaw maluwas by grace through faith in Christ alone. Unsay saad niya? Should not perish but have. So kung ituo ka na igala, ikadawat ka sa eternal. So, kung wala pa nato diri, kung wala pa ang tuon niya na, I invite you. Like Jesus Christ, hindi siya, enter into the narrow gate. Invitation. Tuuhin. Ayaw panunlog sa dato na nagtuo siya nga ato mga ng pastor, di man amoy pagis kalawasan. Tanawa, nagbuot siya pagis kalawasan. Nga, dali, kinahanglan na yung babanaw. O asa siya pa doon. No? So kinahanglan na itong tuuhan ang puro sa Diyos. Dili sa dumog lang. Last illustration ako, wala na akong magdala. Ang uban, mingon sila nga, kami mo'y tinuod kay ang alang sa aming simbahan. Iglesia ni Cristo. Bisa, kami ang tinuod kay kami may tinuod kay daghan kay mi. Ano naman? Roman Catholic. Pangutano. Sa inangdan sila sa na langit. Tungod mas level. Ang impyerno na, ang ratong impyerno, tungod ba kay ngalan? Tungod kay reject ng Biblia. Magpasabot. Kagununa ang tao nga. Example, kami may tinuod kay tungod sa ngalan. Example, kini, mabutang ko ni water, tubig. Ako ihatag nimo. Himno nimo, isagwa ka kabalo sa isunod. O, kabalo sa hilom eh. Patay ka. Di ba? Tama? Oh, karon, may namingon nga, kami may tama kahit tinubi. Natama lang mo ba tungod sa ngalan? O asa may importante, ang ngalan o sulod? Ang tana, ang imo bang ituuhan, tama ba? Ayaw tuos ngalan, unsay sulod? Insert unsay pagtulunan. Baka base sa Biblia. Diba? Ayaw mo katuo. Kano rin magtulunan. Kami may tama kay daghan kami. Ano yung rabang Biblia nga ang dalan ng halapad ang dalan pados kalaglagan. Ugli sa and many. Daghan ang misunod. Wala nas kadaghan. Na diri ang kamatuan. I hope pinadasig mo o natudluan mo o katunguban. I hope na tuhi ang kamaturan. Dili niya ko Dili niya ko pulong ni sa Diyos. All glory and honor to God alone. God alone be the glory. Let us pray.